60 milyong piso. Iyon ang halaga ng lahat. 60 milyong piso, ang kabuuan ng bahay, ng kotse, at ng lahat ng ipon na ibinigay ko sa aking kaisa-isang anak. Ang buong buhay ng aking pagsisikap at pagtatrabaho, ibinuhos ko sa kanya para masigurado na hinding-hindi niya mararanasan ang hirap na pinagdaanan ko, ang mana niya, ang kinabukasan niya. At sa isang iglap, nakita ko itong naglaho na parang bula sa pinakamainit, pinakamausok at pinakamasikip na kanto ng EDSA. Doon ko siya nakita. Ako si Tomas, 66 na taong gulang. Sinabihan na ako ng doktor ko na iwasan ng stress. Mataas ang presyon mo, sabi niya. Isang matinding gulat lang, Tomas, at baka yun na ang katapusan mo. Kaya sinubukan kong mamuhay ng payapa. Ngunit paano ka mamumuhay ng payapa kung ang sarili mong dugo at laman ay nagmamakaawa sa gitna ng kalsada? Nakatigil ang sasakyan ko sa gitna ng trapiko. Ang init ng araw ay tumatagos sa salamin ng kotse. At sa pagitan ng mga jeep at mga bus, may isang babae, payat na payat, marungis ang damit, at pasan-pasan sa kanyang dibdib ang isang maliit na sanggol, ang aking apo. Lumalakad siya. Bawat hakbang ay tila isang pasakit sa nag-aapoy na aspalto. Kumakatok sa mga bintana ng sasakyan, nagbabaka sakaling may mag-abot ng ilang barya, ngunit ang mga mata niya, doon ako natigilan. Walang buhay, walang pag-asa, mga matang pagod na sa pag-iyak. At nang lumingon siya sa direksyon ko, gumuho ang mundo ko. Si Jasmine, ang anak ko. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ko, paos at halos hindi marinig, anak. Ang hindi ko alam, ang sandaling iyon, ang sandaling binuksan ko ang pinto ng aking kotse, ay ang simula ng isang laban na susukat sa aking katatagan, sa aking tapang, at sa aking pagmamahal bilang isang ama. Ang laban para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Dahil bago pa man mangyari ang lahat ng ito, pinalaan ko na siya. 2 taon na ang nakalipas nang una niyang iuwi sa bahay ang lalaking iyon, si Marco. May kung anong hindi tama sa kanya. Sa paraan ng kanyang pagtingin sa aming mga gamit, sa paraan ng kanyang pagtatanong tungkol sa pera. Sinabi ko kay Jasmine, anak, mag-ingat ka sa kanya. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa taong yan. Ngunit ano ang isinagot niya sa akin? Naaalala ko pa ang bawat salita, parang kutsilyong isinaksak sa aking puso. Itay naman, sabi niya, na may halong tawa, paranoid lang po kayo. Lagi na lang kayong ganyan sa lahat ng nagiging nobyo ko. Paranoid, isang salitang binaliwan niya lang ang aking mga alalahanin, isang salitang nagpinta sa akin bilang isang matandang makitid ang isip. Ipinagtanggol niya ang lalaking iyon. Pinakasalan niya ang lalaking iyon, at sa araw ng kanilang kasal habang inihahatid ko siya sa altar, ibinulong ko, anak, hindi pa huli para magbago ang isip mo. Ngumiti lang siya, isang ngiting nagsasabing nag-aalala ako ng walang dahilan. Ngayon habang pinapasok ko siya sa aking kotse, marungis, gutom at yakap-yakap ang umiiyak na sanggol. Ang mga salitang paranoid ay parang isinampal sa akin ng paulit-ulit. Ang pagwawalang bahala niya sa aking babala ay nagdala sa kanya sa impyernong ito, at ang lalaking pinili niya, ang lalaking sinamba niya, ang siya palang nagtulak sa kanya dito. Sa loob ng sasakyan, umamin siya. Ang bahay na nagkakahalaga ng 40 milyong piso, wala na. Ang 20 milyong pisong ipon niya, wala na. Ang lahat, kinuha ng kanyang asawa. Isang pirma lang pala ang kailangan. Isang pirma sa isang kasulatan na akala niya ay insurance para sa kanilang anak, pero isa palang ganap na kapangyarihan para nakawin ang lahat. Walang utang na loob, iyan ang tawag doon. Isang kawalan ng utang na loob na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Kinuha nila ang lahat ng ibinigay ko, at pagkatapos ay itinapon nila ang aking anak sa kalsada na parang basura. Ngunit habang tinitingnan ko ang takot sa kanyang mga mata, habang naririnig ko ang kanyang pabulong na pagsusumamo, itay umalis na tayo, nakatingin sila. Isang bagay ang nagbago sa loob ko, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang malamig at matinding galit. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi ito kwento ng isang ama na nagliligtas sa kanyang anak.
Hindi lang. Ito ang kwento kung paano ko sinigurado na ang mga taong gumawa nito sa kanya ay magbabayad. Bawat sentimo, bawat kasinungalingan, bawat luhang pumatak mula sa mata ng aking anak at apo, hindi ito paghihiganti. Ito ay paghingi ng katarungan. Hindi pa nila alam noon, pero sa sandaling isinakay ko ang aking anak palayo sa kalsadang iyon, sinimulan na nilang hukayin ang kanilang sariling libingan at ako ang magiging pako sa kanilang kabaong. Ang laban ay nagsimula pa lamang, ngunit bago natin ituloy ang kwento ng aking pagbawi sa lahat ng kinuha nila at kung paano ko ipinaranas sa kanila ang batas ng karma, mangyaring mag-subscribe muna sa ating channel at iwan niyo po sa comment section kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Gusto kong malaman kung sino-sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang katahimikan sa loob ng aking lumang kotse ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA na aming nilisan. Tanging ang mahihinang hikbi ni Jasmine ang naririnig ko at ang mabigat na paghinga ng aking apong si Sofia na sa wakas ay nakatulog sa pagod at init. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, hindi dahil sa galit, kundi para pigilan ang panginginig ng mga ito. Bawat hikbi ng aking anak ay parang isang suntok sa aking dibdib, isang paalala ng aking pagkabigo na protektahan siya. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Dinala ko sila sa isang maliit na motel sa Pasay, isang lugar na pag-aari ng isang matagal ko ng kaibigan na si Mang Berto, isang taong mapagkakatiwalaan at hindi magtatanong. Isang tingin lang niya sa kalagayan ni Jasmine at ng sanggol at walang tanong-tanong na iniabot niya sa akin ang susi ng isang kwarto sa likod, malayo sa mata ng mga tao. Nagdala siya ng malinis na tuwalya at isang pitsel ng tubig at pagkatapos ay umalis na, binibigyan kami ng espasyong kailangan namin. Sa loob ng maliit at simpleng kwarto, inilapag ni Jasmine ang natutulog na si Sofia sa kama, ang munting anghel. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin dahil sa matinding sikat ng araw. Umupo si Jasmine sa gilid ng kama, nakayuko, at doon na bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Hindi na ito mahinang hikpi, kundi isang malakas at masakit na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan kong ilabas niya ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, umupo ako sa isang upuan sa tapat niya at tinanong ang katanungang kanina pa bumabagabag sa akin. Jasmine, sabi ko sa mahinang boses, ang bahay, ang kotse na binili ko para sa iyo, nasaan na ang lahat ng iyon? Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang sakit na higit pa sa gutom at pagod. Nakita ko ang kahihiyan at nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang mga salita ay pira-piraso, naghahalo sa kanyang mga luha. Sinabi niya sa akin ang lahat. 3 araw matapos niyang isilang si Sofia, umuwi raw ang kanyang asawa, si Marco, na may dalang regalo. Isang pulseras na pilak may nakaukit na nanay ni Sofia. Umiyak daw siya sa tuwa noon sa pag-aakalang napakabuti ng kanyang asawa. Ngunit pagkatapos noon, may inilabas si Marco na mga dokumento, makapal na mga papel. Sinabi raw nito na para iyon sa insurance ni Sofia para masigurado ang kinabukasan ng bata. Pagod na pagod daw siya noon, puyat sa pag-aalaga sa sanggol, kaya't hindi na niya binasa. Nagtiwala siya, pumirma siya. Ngunit hindi pala iyon insurance. Isa pala iyong special power of attorney. Isang dokumentong nagbigay kay Marco ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian niya. Lahat. Ang bahay sa Alabang na nagkakahalaga ng 40 milyong piso, ang Mercedes-Benz, at ang 20 milyong piso sa bangko na ibinigay ko sa kanya bilang mana, lahat ng iyon ay kinuha ni Marco. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ngunit hindi pa pala iyon ang katapusan. Matapos makuha ang lahat, nagsimula na ang tunay na kalbaryo. Ang asawa niya at ang biyena niyang si Teresita. Sila pala ang nagplano ng lahat. Tuwing umaga, sa pilitan daw siyang isinasakay sa kotse, kasama ang sanggol
at iniiwan sa iba't ibang kanto sa Maynila. Inutusan siyang mamalimos. Kung hindi raw siya makakauwi ng 1,000 piso sa isang araw, hindi siya pakakainin. Ang aking anak, pinilit magmakaawa sa kalye, at ang mas masakit pa, binabantayan pa raw siya ng kanyang biyenan mula sa malayo para masiguradong hindi siya tatakas. Kinulong siya sa isang maliit na kwarto sa gabi. Kinuha ang kanyang cellphone. Binalaan siyang kapag sinubukan niyang tumawag sa akin, kukunin nila si Sofia at hindi na niya ito makikita kailanman. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya humingi ng tulong dahil, sabi niya habang umiiyak, sinabi nila sa akin na may sakit ka sa puso, Itay. Na kapag nakita mo ako sa ganitong kalagayan, sa tindi ng gulat, baka ikamatay mo. Ginamit nila ang pagmamahal niya sa akin laban sa kanya. Ginamit nila ang aking karamdaman bilang kadena, ngunit pagkatapos ay umamin siya sa tunay na dahilan. Ang totoo po, Itay, nahihiya akong harapin ka dahil tama ka. Tama ka po sa lahat ng sinabi mo tungkol kay Marco, pero hindi ako nakinig. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit sa aking puso para sa kanya. Ang natira na lang ay ang awa at ang matinding pagmamahal ng isang ama. Niyakap ko siya. Hindi mahalaga ang pera, anak, sabi ko. Hindi mahalaga ang bahay, ang mahalaga buhay ka. Buhay ang apo ko, at ipinapangako ko sa iyo, aayusin natin ito, babawiin natin ang lahat. Ang unang gabi sa motel ay isa sa pinakamahabang gabi sa aking buhay. Hindi ako natulog. Umupo ako sa isang silya sa tabi ng pinto, bahagyang nakabukas ang kurtina at nagbantay. Bawat sasakyang dumadaan sa parking lot, bawat anino na gumagalaw ay nagpapakaba sa aking dibdib. Sa likod ko, sa kama, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, mahimbing na natutulog ang aking anak at apo. Payapa ang kanilang mga mukha, ngunit ang puso ko ay puno ng pangamba. Alam kong hindi titigil si Marco. Hindi siya ang tipo ng tao na basta na lang sumusuko. Kinaumagahan, habang natutulog pa sila, lumabas ako para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Gatas, diaper, mga bagong damit, pagkain. Mga simpleng bagay na ipinagkait sa kanila. Pagbalik ko, gising na si Jasmine at pinapadedi si Sofia. Nakita ko ang bahagyang pagbalik ng kulay sa kanyang mukha. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang buong araw na iyon ay lumipas ng payapa. Naligo si Jasmine ng matagal. Marahil ay tinatanggal hindi lang ang dumi sa katawan, kundi pati na rin ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Nagkaroon ako ng pagkakataong kargahin ang aking apo habang tinititigan ko ang kanyang munting mukha. Nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa ikatlong araw, katatapos lang naming mag-agahan nang may kumatok sa pinto. Hindi ito ordinaryong katok. 3 malinaw at malakas na katok. Isang saglit na paghinto at 3 katok ulit. Napatalon si Jasmine sa gulat at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Itay, bulong niya puno ng takot. Itinaas ko ang aking kamay, senyas na manahimik siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito. Isang lalaking nakakurbata ang nakatayo sa labas. Mukha siyang propesyonal, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Ginoong Toma, sabi ng lalaki mula sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang pangalan ko ay Brett. Narito ako bilang kinatawan ni Ginoong Marco Richardson. Naramdaman kong tumaas ang aking presyon. Sinabi ko nang hindi binubuksan ang pinto na wala kaming dapat pag-usapan. Narinig ko siyang tumawa ng bahagya, isang tawang nakakakilabot. Ginoo, pagpapatuloy niya. Naiintindihan ko na mainit ang mga ulo ngayon, pero si Jasmine ay asawa ni Marco at si Sofia ay anak niya. Ayon sa batas, may karapatan si Ginoong Marco sa kanyang anak. Pinalayas sila ni Marco. Sigaw ko hindi na napigilan ng galit. Ang sagot niya ay mas lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Hindi po iyan ang nasa kwento ni Ginoong Marco, sabi niya. Ang sabi niya, kusang umalis si Jasmine. Inabandonan niya ang kanilang pagsasama at labis siyang nag-aalala sa kapakanan ng bata,
lalo na't natagpuan si Jasmine na namamalimos sa kalye. Isang direktang banta. Pinalalabas nilang si Jasmine ang may kasalanan na hindi ito karapat-dapat maging ina. At pagkatapos ay binitiwan niya ang huling alas. Ginoong Tomas, alam naming may edad na kayo at may kondisyon sa puso. Masyadong mabigat ang stress na ito para sa inyo. Kung may mangyari sa inyo, sino ang mag-aalaga kay Jasmine? Mag-isa na naman siya. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang sinasabi. Tinatakot niya ako, ginigipit niya ako gamit ang aking sariling kalusugan. Sinabi ko sa kanyang umalis na siya at narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Nang lumingon ako, nakita ko si Jasmine na nanginginig sa takot, mahigpit na yakap ang kanyang anak. Itay, alam na nila kung nasaan tayo, sabi niya. Alam ko, at alam kong babalik sila. Hindi na kami ligtas dito, agad kong tinawagan si Mang Berto. Kailangan na naming umalis. Ngayon na, sabi ko sa kanya. Walang tanong, tinulungan niya kaming makalabas sa likurang pinto. Habang isinasakay ko sila sa kotse, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang pagtatago ay hindi solusyon. Ang pagtakbo ay magpapagod lang sa amin. Kung gusto naming maging tunay na malaya, kailangan naming humarap. Kailangan naming lumaban. Ang aming bagong kanlungan ay isang maliit na apartment sa Alabang. Mas ligtas, mas pribado. May gwardiya sa pasukan at kailangan ng keycard para makapasok sa gusali. Ngunit alam kong ang mga pader at kandado ay hindi sapat para pigilan ang isang taong tulad ni Marco. Ang seguridad na ito ay pansamantala lamang. Habang inaayos ni Jasmine ang kanilang mga gamit, sinabi ko sa kanya na may kailangan akong puntahan. Saan po kayo pupunta, Itay? Tanong niya, may bakas pa rin ng takot sa kanyang boses. Hihingi ako ng tulong, sagot ko. Hindi tulong para magtago, anak, tulong para lumaban. Nagpunta ako sa Makati sa opisina ng isang matagal ko ng kaibigan at isa sa pinakamagagaling na abogado sa bansa, si Attorney Samuel Reyes. 15 taon na kaming magkakilala. Si Sam ay isang taong diretsyo kung magsalita at matalas ang isip. Pagpasok ko pa lang sa kanyang opisina, nakita niya agad ang bigat sa aking mukha. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tomas, sabi niya, sino ang kailangan nating ilibing? Umupo ako at isinalaysay ko sa kanya ang lahat mula sa araw na nakita ko si Jasmine sa kalsada hanggang sa mga banta na natanggap namin sa motel. Nakikinig lang siya, hindi ako pinutol habang masinsinang nagsusulat sa kanyang legal pad. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Tomas, sabi niya, ang kailangan mo ay higit pa sa isang abogado. Kailangan mo ng isang investigador. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang ang ginawa niya. Kenneth, pumunta ka rito. Mayroon tayong malaking kaso. Wala pang kalahating oras. Isang lalaki na nasa 50 anyos ang pumasok sa opisina. Siya si Kenneth Cruz, isang financial investigator. Ang kanyang mga mata ay tila kayang basahin ang nasa isip mo. Muling ikinuwento ni Sam ang sitwasyon sa mas maikling paraan. Tumango-tango lang si Kenneth. Seryoso ang mukha. 20 milyong piso, sabi ni Kenneth. Hindi iyan basta-basta naglalaho ng walang iniiwang bakas. Mga bank transfer, mga wire record, mga dokumento, mahahanap natin ang lahat ng iyan. Doon mismo sa loob ng opisinang iyon, sinimulan naming buuin ang aming plano, ang aming hukbo. Ako ang puso, puno ng determinasyon. Si Sam ang utak, ang diskarte sa batas. At si Kenneth ang mga mata at tainga, ang maghahanap ng katotohanan na nakatago sa mga numero at papeles. Unang hakbang, sabi ni Sam, ay ang pagkuha ng isang temporary restraining order laban kay Marco para hindi na siya makalapit kay Jasmine at Sofia. Pangalawa, sisimulan ni Kenneth ang masusing investigasyon sa lahat ng transaksyon sa pera at sa paglipat ng titulo ng bahay at kotse. Kailangan din natin ng mga testigo, sabi ni Sam, at doon ko naalala ang sinabi ni Jasmine tungkol sa isang volunteer na laging nag-aalok sa kanya ng tulong sa kalsada. Laura Santos, sabi ko. Isusulat ko ang pangalan niya, sagot ni Kenneth. Hahanapin ko siya. Bago ako umalis, tinanong ko si Sam kung gaano katagal ang laban na ito. Mabilis dapat ang kilos natin, Thomas, sabi niya.
Alam na ni Marco na hawak mo si Jasmine. Gagawa siya ng paraan. Uunahan natin siya. Nakaramdam ako ng kaunting pag-asa sa unang pagkakataon. Mayroon na akong mga kakampi, mayroon na kaming plano. Ngunit habang papalabas ako ng gusali, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ang mensahe, ang anak mo kalat na sa Facebook. Mas mabuting kumilos ka na bago pa lalong pumangit ang sitwasyon. Ipinakita ko ito kay Sam. Sumeryoso ang kanyang mukha. Ito ang isa pa nilang sandata, sabi niya. Ang opinyon ng publiko. Naintindihan ko agad, hindi lang pala sa korte ang laban. Ang laban ay pati na rin sa mata ng buong mundo. Gabi na nang matanggap ko ang link. Nakaupo ako sa maliit na mesa sa kusina ng apartment sa Alabang. Pinapanood si Jasmine habang mahimbing na natutulog sa sofa katabi ang kanyang anak na si Sofia. Sa sandaling iyon, may kapayapaan. Isang marupok na kapayapaan na tila babasagin anumang oras, ngunit kapayapaan pa rin. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatago, sa wakas ay nakikita ko na ang bahagyang pagbalik ng sigla sa aking anak. Ang pamumutla ng kanyang mukha ay nababawasan na at ang takot sa kanyang mga mata ay napapalitan na ng pagod na dala ng mahimbing na tulog. Sa mga sandaling iyon, hinayaan ko ang aking sarili na umasa. Umasa na marahil, ito na ang simula ng aming pagbangon. At pagkatapos ay tumunog ang aking cellphone, isang mahinang tunog na tila isang hudyat ng panganib. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Walang pangalan, walang anumang salita. Isang link lang iyon nakalutang sa blangkong mensahe. Dahil sa kaba at sa isang masamang kutob na hindi ko maipaliwanag, maingat kong pinindot ang link. Dinala ako nito sa isang post sa Facebook at sa isang iglap, ang marupok na kapayapaang iyon ay nagkalamat at pagkatapos ay tuluyang nabasag. Isang video. Nanginginig ang kuha tila mula sa loob ng isang maruming bintana ng sasakyan at sa gitna ng screen nakita ko siya. Ang aking anak, si Jasmine. Nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa parehong kanto kung saan ko siya natagpuan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha, walang emosyon, blangko sa pagod at gutom. Karga-karga niya si Sofia na malinaw na umiiyak sa video, ang munti nitong katawan ay pagod na sa init. At pagkatapos ay nabasa ko ang caption sa ilalim ng video, isinulat ng demonyo na nagpanggap na kanyang asawa, si Marco Richardson. Ang mga salita ay tila laso na dahan-dahang kumalat sa aking sistema. Ito ang asawa ko, si Jasmine. Inabandona niya ang aming pamilya, kinuha ang aming anak at naglayas. Siya ay may problema sa pag-iisip at ayaw magpagamot. Kung makita niyo siya, pakiusap, kontakin niyo ako. Gusto ko lang na maging ligtas ang aking anak. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura, kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na binalot sa mga salitang puno ng pag-aalala. Isang obra maestra ng panluloko. Pinalabas niya ang sarili bilang isang kaawa-awang asawa at ama. At si Jasmine, ginawa niyang isang halimaw. Dahil sa galit at hindi makapaniwala, nag-scroll ako pababa at ang mga komento ay mas masahol pa. Ang mga salita ay parang mga batong walang awang ibinabato sa aking anak na wala namang kalaban-laban. May nagsabing, anong klaseng ina ang gumagamit ng sariling anak para manlimos? Wala siyang puso. Sabi naman ng isa, mukha siyang adik sa droga. Tingnan niyo ang itsura niya. Dapat tawagan na ang DSWD at kunin na ang bata. May isa pang nagkomento na tila isang eksperto, nakita ko iyan kahapon. Profesional na pulubi iyan, huwag niyong bigyan, modus lang nila iyan. Libu-libong tao na hindi kami kilala na walang alam sa aming pinagdaanan ay hinuhusgahan ng aking anak. Kinukundena siya at ang pinakamasakit sa lahat ay ang komento mula mismo sa biyenan niyang si Teresita. Nakalagay sa pinakataas na may daan-daang likes, ang kanyang mga salita ay puno ng piking kabanalan. Sinubukan namin siyang tulungan, ganyan na siya mula nang ipanganak si Sofia. Ibinigay namin ang lahat ng suporta pero itinutulak niya kami palayo. Ngayon inilalagay niya sa panganib ang kawawang bata.
Ipinagdarasal ko na makuha niya ang tulong na kailangan niya. Ang galing nilang magpanggap. Ang galing nilang magsinungaling. Sa harap ng libu-libong tao, sila ang nagmamalasakit na pamilya. At si Jasmine ang suwail at baliw na asawa. Sila ang kontrabida, ngunit sa mata ng publiko, sila ang biktima. Isang mahinang tunog ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakita ko si Jasmine. Gising na pala at nakatayo hindi kalayuan. Nakita niya ang pagbabago sa aking mukha. Nakita niya ang galit, ang sakit, ang panginginig ng aking mga kamay. "Itay, ano po iyan?" tanong niya. Sinubukan kong itago ang telepono pero huli na. Lumapit siya at kinuha ito mula sa aking kamay. Pinanood niya ang video sa katahimikan, walang reaksyon, tila isang estatwa. Ngunit nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. At pagkatapos ay binasa niya ang mga komento, isa-isa. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. At pagkatapos ay bumulong siya, isang boses na basag at puno ng sakit. Sabi nila, isa akong masamang ina. At doon na siya bumagsak. Napaupo siya sa sahig at humagulgol. Isang iyak na puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. "Bakit, itay?" sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Bakit sila naniniwala sa kanya? Bakit iniisip ng lahat na isa akong halimaw?" Sa sandaling iyon, gusto kong hanapin si Marco at gawin sa kanya ang mga bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Ngunit ang aking anak ay nasa harapan ko, wasak. Kinuha ko ang telepono at itinapon ito sa sofa. Niyakap ko siya. "Hindi totoo iyan, anak," sabi ko. Hindi nila alam ang katotohanan. Ngunit alam kong walang bigat ang aking mga salita. Dahil ang katotohanan ay natabunan na ng kasinungalingan na kumalat na parang apoy. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Samuel. Sumagot siya agad. "Nakita ko na, Tomas," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. "Huwag kang gagawa ng kahit ano." "Pero Sam, kailangan nating sabihin ang totoo," kiit ko. "Kailangan nating ipagtanggol si Jasmine." "Hindi," mariing sagot ni Sam. "Huwag na huwag kang sasagot o magkokomento. Iyan mismo ang gusto ni Marco. Gusto niya ng isang pampublikong away dahil alam niyang kontrolado niya ang kwento. Kapag sumagot ka, magmumukha ka lang defensive, magmumukha kang desperado. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magsinungaling. Dahil bawat salitang isinusulat niya, bawat peking komento ng kanyang ina, lahat ng iyan ay ebidensya. Ebidensya ng kanilang sabwatan. Hayaan mo siyang maghukay ng sarili niyang libingan, Thomas. At kapag handa na tayo, gagamitin natin ang lahat ng iyan para ibaon siya." Mahirap tanggapin, ngunit alam kong tama siya. Ang laban na ito ay hindi mapapanalo sa emosyon. Mapapanalo ito sa diskarte. Pinatay ko ang tawag at pinalikan si Jasmine. Nanatili ako sa kanyang tabi hanggang sa makatulog siyang muli, pagod sa kaiiyak. At sa buong magdamag, hindi ako natulog. Umupo ako sa dilim, hawak ang aking telepono at pinanood ang mga numero na umakyat. 10,000 views, naging 20,000, 30,000, 40,000. Kinaumagahan, mahigit 50,000 na ang nakapanood. 50,000 tao na ang humusga sa aking anak. At alam ko sa tagumpay na nararamdaman ni Marco, hindi na siya makukontento sa isang digmaan sa social media. Alam kong ang kanyang susunod na hakbang ay magiging mas personal, mas mapanganib, at kailangan naming maging handa. Ang tagumpay ni Marco sa social media ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Naramdaman niyang nasa kanya na ang lahat ng alas, na hawak na niya kami sa leeg. At tulad ng inaasahan ko, hindi nagtagal ay gumawa sila ng kanilang susunod na hakbang. Hindi na ito sa pamamagitan ng isang tauhan, kundi mas personal, mas direkta at mas mapangahas. Isang gabi habang naghahanda kami para sa hapunan, may kumatok sa aming pinto. Ang katok ay hindi nagmamadali, hindi rin nag-aalinlangan. Ito ay malakas, may autoridad at paulit-ulit. 3 katok, isang paghinto, 3 katok ulit. Nagkatinginan kami ni Jasmine. Nakita ko ang takot na muling gumapang sa kanyang mga mata. Sinabihan ko siyang manatili sa kusina kasama si Sofia at dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sumilip ako sa peephole. Isang lalaking matangkad at nakapormal na kasuotan ang nakatayo sa labas.
Pamilyar ang kanyang mukha, isang mas batang bersyon ni Marco. Ngunit may higit na panganib sa kanyang tindig. Siya si Gabriel, ang nakatatandang kapatid ni Marco, ang fixer ng pamilya. Ginoong Tomas, sabi niya mula sa labas, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Alam kong nandyan ka, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Hindi ako sumagot, hindi ko binuksan ang pinto. Ayaw mo ba? Pagpapatuloy niya, may halong pang-aasar sa kanyang boses. Sige, pero pakinggan mo ito. Ang ginagawa mo ay kidnapping. Itinatago mo ang anak at asawa ng kapatid ko. Iyan ay isang seryosong krimen, Ginoong Tomas. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Pinanatili ko ang aking katahimikan, narinig ko siyang bumuntong hininga. Isipin mo na lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malapit na ngayon sa pinto. Matanda ka na, may sakit sa puso. Ang stress na dulot nito, nakakamatay. Paano kung atakihin ka sa puso ngayon din? Anong mangyayari kay Jasmine? Mag-isa na naman siya. At si Sofia, sa wakas ay makakabalik na sa kanyang tunay na ama kung saan siya nararapat. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa aking puso. Ang kanyang mga salita ay hindi lang isang banta sa akin, kundi isang malinaw na larawan ng kung ano ang kaya nilang gawin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Nanginig ang aking mga tuhod, sumandal ako sa pinto, habol ang aking hininga, personal na pananakot. Ito na ang kanilang bagong taktika. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap ni Jasmine ang kanyang natutulog na anak, kitang-kita ko ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang digmaan sa social media ay sumira sa kanyang pangalan. Ang mga banta ni Gabriel ay sumisira naman sa kanyang espiritu. Nag-aalala ako na baka sumuko na lang siya at sa gitna ng kadilimang iyon, tumunog ang aking telepono. Si Kenneth, ang investigador. Ang boses niya ay seryoso, walang anumang emosyon. Thomas, sabi niya, may natuklasan ako, isang bagay na malaki. Kailangan mong umupo para dito. Sinunod ko siya. Umupo ako sa dilim ng sala nakikinig. Napasok ko na ang mga financial records, sabi ni Kenneth. At natagpuan ko ang application. 3 araw matapos isilang si Sofia, nag-apply si Marco ng isang life insurance policy para kay Jasmine. Natahimik ako. Life insurance. Gaano kalaki? Tanong ko, halos pabulong. Ang sagot ni Kenneth ay tumatak sa aking isipan. 25 milyong piso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan. At sino ang benepisyaryo, Kenneth? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Si Marco Richardson, sagot niya, 100%. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang pagpilit kay Jasmine na mamalimo sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Ang pagbabantay sa kanya para hindi siya makatakas o makahingi ng tulong sa mga shelter, ang pagpapagutom sa kanya, ang pagpapahina sa kanyang katawan at isipan. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pera at ari-arian, ito ay higit pa roon, mas madilim, mas karumal-dumal. Sila ay hindi lang naghihintay na sumuko si Jasmine. Sila ay naghihintay na siya ay mamatay. Isang aksidente, isang heat stroke, anumang bagay na magmumukhang natural na sanhi ng kanyang pagiging pabaya. At kapag nangyari iyon, makukuha ni Marco ang 25 milyong piso. Malinis. Tumingin ako sa aking natutulog na anak, napakaliit niya tingnan, napakarupok, at napagtanto ko na ang mga taong ito ay hindi lang mga magnanakaw. Sila ay mga halimaw na nag-aabang sa tamang pagkakataon para pumatay. At sa kaalamang iyon, nawala ang lahat ng aking takot. Ang natira na lang ay isang matigas at nag-aapoy na determinasyon. Hindi na ito isang laban para sa pera, ito ay naging isang laban para sa buhay ng aking anak. Agad kong tinawagan si Attorney Samuel. Sam, sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Kailangan na nating magplano ng ating pag-atake, panahon na para mag-umang ng bitag. Ang life insurance policy ang naging susi. Ito ang nagpabago sa lahat. Ito ang nagbigay sa amin ng sandatang kailangan namin, hindi lang para manalo sa kaso, kundi para tuluyang durugin sina Marco. Sa tulong ni Attorney Samuel, bumuo kami ng isang plano.
Isang mapanganib na plano, ngunit kailangan naming gawin. Ang unang hakbang ay ang pain. Ako ang magiging pain. Tinawagan ko si Teresita, ang ina ni Marco. Sa telepono, ginawa kong basag at pagod ang aking boses. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makipag-usap, na pagod na ako sa laban, na gusto ko lang ng kapayapaan para sa aking anak at apo. Kinagat niya ang pain. Agad-agad. Nagmungkahi siya ng isang lugar na pampubliko, isang coffee shop sa isang mall sa Makati para raw ligtas ang aming pag-uusap. Pumayag ako. Bago ang araw ng pagkikita, inihanda namin ang lahat. Si Attorney Samuel ay umupo sa isang mesa na hindi kalayuan, nagpapanggap na isang ordinaryong customer na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Si Kenneth naman ay nasa labas, nagmamasid. Hatad ako. Meron akong isang maliit na recording device sa aking bulsa. Dumating sila na tila mga hari at reyna. Si Teresita ay nakasuot ng mamahaling damit at si Marco ay mayabang na nakasunod sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagwawagi. Umupo sila sa tapat ko at agad na nagsimula si Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng peking awa. "Tomas," sabi niya, "nalulungkot ako na umabot tayo sa ganito. Mahal na mahal namin si Jasmine, alam mo iyan. Ngunit may sakit siya. Kailangan niya ng tulong." Sinakyan ko ang kanyang drama. "Ano ang mangyayari sa bahay?" tanong ko. Tila isang talunang ama na nag-aalala sa natitirang yaman. Dito na sila nagkamali dahil sa kanilang pag-aakalang panalo na sila. Naging kampante sila. "Ang bahay," sabi ni Teresita, na may ngiti. "Iyon ay pag-aari na ng pamilya ngayon, Thomas. Si Jasmine mismo ang pumirma sa mga papeles. Lahat ay legal." Inamin niya. Sa harap ko, inamin niya ang krimen. Tumingin ako kay Marco. "At ang pera? Ang 20 milyong piso?" tanong ko. "Iyon ay ginamit para sa mga investment ng pamilya," mayabang na sagot ni Marco. "Lahat ay dumaan sa tamang proseso." Isang kasinungalingan, ngunit isa ring pag-amin na siya ang may kontrol sa pera. Nagpatuloy ako. Nagpanggap akong desperado. "Ano ang gusto niyong mangyari?" tanong ko. Dito na lumabas ang tunay nilang kulay. "Simple lang," sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay naging matigas na. "Ibalik mo sa amin si Sofia. Siya ay isang Richardson. At ikaw, tumigil ka na sa pakikialam. Matanda ka na, Tomas. Ang stress na ito ay hindi maganda para sa iyo. Ibigay mo ang bata at kalimutan na natin ang lahat." Inilatag nila ang kanilang mga kondisyon, puno ng pagbabanta at pagmamataas. Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa bitag. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-uusap, dahan-dahan akong tumayo, tila hirap na sa aking mga tuhod. "Pag-iisipan ko," sabi ko sa mahinang boses. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Marco na may ngisi. "Gawin mo ang tama." Umalis ako sa coffee shop. Ramdam ko ang kanilang mga matang mapanuri na nakatitig sa aking likod. Sa parking lot, sinalubong ako ni Samuel. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Nakuha mo ba?" tanong ko. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Itinaas niya ang kanyang telepono, kung saan nakasync ang recording device. Bawat salita, sabi niya, na may isang maliit na ngiti. Ang paggamin sa bahay, ang paggamin sa pera, ang pananakot, lahat ay nandito. Sa sandaling iyon, isang text message ang dumating sa aking telepono, galing kay Kenneth. Ang mensahe, "Nahanap ko na si Laura Santos, ang volunteer. Handa siyang tumestigo." Mayroon siyang mga larawan ni Teresita na nagmamasid kay Jasmine mula sa kanyang kotse. Hawak na namin ang lahat, ang bawat piraso ng ebidensya, ang bawat kasinungalingan. Tumingin ako pabalik sa coffee shop. Sa loob, nakita ko sina Marco at Teresita na nagtatawanan, ipinagdiriwang ang kanilang inaakalang tagumpay. Hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay ang huling tunog ng kanilang kalayaan. Ang bitag ay nakahanda na. Ang kailangan na lang naming gawin ay isara ito. Ang araw ng pagtutuos ay dumating. Ipinatawag ni Attorney Samuel si Marco sa kanyang opisina para sa isang formal na pag-uusap upang ayusin ang mga gusot. Dumating si Marco ng mag-isa, suot ang isang mamahaling suit, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Pumasok siya sa conference room na tila siya ang may-ari ng lugar. Nandoon kami, ako,
si Attorney Samuel, at si Kenneth. Magandang hapon, bati niya na may isang ngiti. Mabuti naman at handa na kayong makipag-ayos. Hindi ngumiti si Samuel. Sa halip, pinuksan niya ang kanyang laptop na nasa gitna ng mesa at ipinihit ito paharap kay Marco. Hindi kami narito para makipag-ayos, Marco, sabi ni Samuel sa isang malamig at formal na tono. Narito kami para ipakita sa iyo kung ano ang meron kami. At pinindot niya ang play. Ang boses ni Teresita ang unang umalingaw-ngaw sa silid. Iyon ay pag-aari na ng pamilya ngayon, Tomas. Si Jasmine mismo ang pumirma sa mga papeles, lahat ay legal. Pagkatapos ay ang boses ni Marco. Iyon ay ginamit para sa mga investment ng pamilya. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng galit. Ni-record niyo kami, sabi niya, ang kanyang boses ay tumaas. Oo, simpleng sagot ni Samuel at iyan ay simula pa lamang. Dito na tumayo si Kenneth. Isa-isa niyang inilatag sa mesa ang mga dokumento na tila mga baraha sa isang laro ng poker kung saan kami lang ang may hawak ng lahat ng alas. Mga bank records, sabi ni Kenneth. 20 milyong piso inilipat mula sa account ni Jasmine 3 araw matapos siyang pumirma sa isang dokumentong akala niya ay insurance. Binigyan niya ako ng access pagtatanggol ni Marco. Hindi, mariing sabi ni Kenneth. Nilinlang mo siya para pumirma sa isang power of attorney. At pagkatapos ang kapatid mong si Gabriel ay pineki ang pirma ni Jasmine ng 7 beses sa iba't ibang dokumento. Sa titulo ng bahay, sa titulo ng kotse, sa mga bank forms. Iyan ay fraud, forgery at identity theft. Ang mukha ni Marco ay namutla. Nawala ang lahat ng kulay dito, ngunit hindi pa tapos si Kenneth. Inilabas niya ang isa pang folder. Life insurance policy, sabi niya, binuksan ito at itinulak papalapit kay Marco. 25 milyong piso. Kinuha mo ito 3 araw matapos isilang ang iyong anak. At ang nag-iisang benepisyaryo ay ikaw. Hindi na makapagsalita si Marco. Napako siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagpatuloy si Kenneth, ang kanyang boses ay walang awa. Leonforce, ang GPS data mula sa telepono ng iyong ina ay nagpapakita na siya ay nasa kanto ng EDSA araw-araw sa loob ng 2 linggo. Pinabantayan si Jasmine. At mayroon kaming mga text messages sa pagitan ninyo ni Brett, ang tauhan ninyo, kung saan inuutusan mo siyang siguraduhin na mananatili si Jasmine sa kalsada. Hindi ka lang nagnakaw sa kanya, Marco. Hinihintay mo siyang mamatay. Ang katahimikan sa silid ay nakakabinggi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marco. Sinisiraan niyo ako. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang insurance ay para sa seguridad ng pamilya. Kung gayon, tanong ni Samuel, bakit ikaw lang ang benepisyaryo? Hindi si Sofia, hindi si Jasmine, ikaw lang? Walang may sagot si Marco. Sa huli, inilabas ni Samuel ang huling dokumento. Isang kopya ng kasong isinampa namin kaninang umaga. Nagsampa kami ng kasong sibil para sa fraud, theft at conspiracy. Paliwanag ni Samuel. At ang lahat ng ebidensyang ito ay ipapadala namin sa opisina ng piskal para sa mga kasong kriminal. Bukod diyan, lahat ng assets ninyo, ang bahay, ang kotse, ang mga bank accounts, lahat ay naka-freeze na. Doon na tumayo si Marco, tila isang hayop na nasukol. Teka, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mag-usap tayo, ibabalik ko ang pera, mag-settle na lang tayo. Huli na ang lahat para diyan, sabi ni Samuel. Sa sandaling iyon, tumayo ako. Lumakad ako papalapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang aming mga dibdib. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sinubukan mong sirain ang anak ko, sabi ko sa isang mahina ngunit puno ng galit na boses. Sinubukan mong burahin siya sa mundo. Ngayon, tapos ka na. Umatras si Marco, takot ang makikita sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng tulong na hindi darating. At pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad papalabas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Iniwan niya ang silid ng walang anumang dignidad. Habang pinapanood ko siyang umalis,
Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga ako ng maluwag. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamalaking laban ay naipanalo na namin. 3 buwan ang lumipas at ang init ng tag-araw ay napalitan na ng mas malamig na simoy ng hangin ng Oktubre. Ang kaso ay naging mabilis. Ang mga ebidensyang inilatag ni Samuel at Kenneth ay napakatibay at hindi matitinag. Ang recording, ang mga dokumento, ang testimonya ng volunteer na si Laura Santos, lahat ay bumuo ng isang kwentong hindi kayang pasinungalingan. Ang bahay sa Alabang ay naibalik sa pangalan ni Jasmine, ang Mercedes-Benz ay nabawi, at ang malaking bahagi ng 20 milyong piso ay naisauli sa kanyang account. Si Marco at ang kanyang ina na si Teresita ay nahaharap ngayon sa mga kasong kriminal. Ang kanilang mga ari-arian ay nanatiling naka-freeze at ang kanilang mga pangalan ay nabahira na ng kahihiyan sa publiko matapos ilathala ng isang tanyag na mamamahayag ang buong katotohanan. Si Gabriel naman, ang kapatid ni Marco, ay nahuli habang sinusubukang tumakas papuntang probinsya. Siya ay nakakulong na ngayon at naghihintay ng kanyang sariling paglilitis. Ang gulong ng hustisya, bagamat mabagal kung minsan, ay gumiling para sa amin. Isang hapon habang nagmamaneho ako, hindi ko sinasadyang mapadaan sa parehong kanto ng EDSA kung saan nagsimula ang lahat. Huminto ako sa ilalim ng pulang ilaw. At sa gilid ng kalsada, sa gitna ng mga naglalakad na tao at mausok na sasakyan, nakita ko sila. Si Marco, na dating mayabang at nakaporma, ay nakatayo ngayon doon, hawak ang isang piraso ng karton na may nakasulat na, "Walang trabaho, pamilyadong tao, kahit konting tulong lang po." Ang kanyang damit ay luma at marumi. Ang kanyang mukha ay payat at walang buhay. Ilang metro mula sa kanya, nakaupo sa maruming bangketa ang kanyang ina, si Teresita. Ang dating social na ginang ay isa na ngayong pulubi. Ang kanyang mga alahas ay napalitan ng alikabok. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng pagkalumalumang bestida. Sila na ngayon ang nasa posisyon kung saan nila inilagay ang aking anak. Sila na ngayon ang nagmamakaawa para sa ilang barya. Sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata ni Marco. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata na agad na sinundan ng isang matinding hiya. Siya ang unang umiwas ng tingin. Hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi rin ako nakaramdam ng tuwa. Ang naramdaman ko lang ay isang uri ng kapayapaan. Isang pagpapatunay na ang universo ay may sariling paraan ng pagbalanse sa mga bagay-bagay. Ang batas ng karma ay totoo, hindi ko na sila pinansin pa. Nang magberde ang ilaw, umandar na ako at iniwan sila sa usok at alikabok ng kalsadang iyon. Iniwan ko sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ang aking paglalakbay ay hindi na patungo sa nakaraan, kundi patungo sa hinaharap. Patungo sa aking anak at apo na naghihintay sa akin sa isang lugar na tinatawag naming tahanan. 20 minuto. Iyon na lang ang layo ng apartment ni Jasmine mula sa kanto ng EDSA kung saan ko nakita ang anino ni Marco. Ngunit sa loob ng 20 minutong iyon, tila isang buong mundo ang pagitan. Iniwan ko sa likod ang isang mundo ng alikabok, kasinungalingan at karma. At ngayon, papasok ako sa isang mundo ng liwanag, katotohanan at pag-asa. Ang apartment na tinitirhan nila ngayon ay hindi malaki. Hindi ito maikukumpara sa mansyon sa Alabang na puno ng mga mamahaling gamit. Simple lang ito, isang sala, isang maliit na kusina, 2 kwarto. Ngunit pagpasok mo, mararamdaman mo ang isang bagay na hindi kailanman naramdaman sa malaking bahay na iyon. Mararamdaman mo ang kapayapaan, mararamdaman mo ang pagiging isang tunay na tahanan. Kumatok ako sa pinto at bumukas ito agad. Isang ngiti ang sumalubong sa akin, ang ngiti ng aking anak. Ang ngiti ni Jasmine. Ibang-iba na siya ngayon. Ang blangkong mga mata na nakita ko sa kalsada ay napalitan na ng mga matang may kislap. Ang kanyang mga balikat na dating laging nakayuko dahil sa bigat ng problema ay tuwid na ngayon. Mayroon na siyang trabaho, isang simpleng online data entry job na ginagawa niya sa bahay. Hindi malaki ang kita ngunit sapat na. At ang pinakamahalaga,
Ito ay sa sarili niyang pagsisikap. Siya mismo ang bumubuo muli ng kanyang buhay, piraso bawat piraso. Itay, pasok po kayo, sabi niya, at sa likod niya, isang maliit na boses ang narinig ko. Papa, Papa. Isang maliit na figura ang tumatakbo papalapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto ngunit puno ng determinasyon. Si Sofia, ang aking apo, 13 buwan na siya ngayon at bawat araw ay may bago siyang natututunan. Lumuhod ako at sinalubong siya ng aking mga nakabukas na braso. Tumawa siya ng malakas nang yakapin ko siya at ang kanyang maliliit na kamay ay dumapo sa aking pisngi. Ang kanyang tawa. Iyon ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Iyon ang musika na naghilom sa lahat ng sugat sa aking puso. Habang karga-karga ko siya, ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng takot na naramdaman ko sa mga nakalipas na buwan ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding pakiramdam ng pasasalamat. Pasasalamat na nalagpasan namin ito. Pasasalamat na buo kami. Tumayo si Jasmine sa aking tabi, ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Salamat po, Itay, sabi niya sa isang mahinang boses, salamat po sa lahat, sa pagtitiwala sa akin, sa pakikipaglaban para sa amin. Umiling ako. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ko. Tungkulin ko iyon bilang ama mo. Hindi po, Itay, skit niya, at nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Kailangan ko pong magpasalamat dahil pwede nyo naman po akong sinumbatan. Pwede nyong sabihin na, sinabi ko na sa iyo. Pwede nyo akong pinaramdam na ako ang may kasalanan sa lahat, pero hindi nyo po ginawa. Nakita nyo ako sa pinakamababa kong kalagayan at ang ginawa nyo lang ay inangat ako. Ipinaglaban nyo ako na para bang mahalaga pa rin ako. Tumingin ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Jasmine, sabi ko. Palagi kang mahalaga at palagi kang magiging mahalaga. Ibinalik na sa amin ang bahay sa Alabang. Ngunit isang araw, kinausap ako ni Jasmine. Itay, sabi niya, ayoko na pong bumalik doon. Kahit sa akin na ulit iyon, puno iyon ng masasamang alaala. Gusto ko na po siyang ibenta. Gusto kong magsimula muli mula sa wala. Sumang-ayon ako. Ang bahay na iyon ay hindi isang tahanan. Isa iyong hawla na gawa sa ginto. At hindi namin kailangan ng ginto. Ang kailangan namin ay kalayaan. Ipinagbili namin ang bahay at ang kotse. At ang perang nakuha namin, itinabi niya para sa kinabukasan ni Sofia. Hindi na siya bumili ng mga mamahaling bagay. Natutunan niya ang isang mahalagang aral sa pinakamasakit na paraan. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng iyong mga ari-arian. Habang naglalaro kami ni Sofia sa sahig, pinapanood ko si Jasmine habang naghahanda siya ng merienda sa kusina. Kumikilos siya ng may gaan, may ngiti sa kanyang mga labi. Siya na ulit ang Jasmine na pinalaki ko. Matatag, malaya, masaya. Napagtanto ko na ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Ang lahat ng paghihirap ay nagsilbing isang pagsubok. Isang pagsubok sa katatagan ng aming pamilya. Isang pagsubok sa lalim ng aming pagmamahalan at sa pagsubok na iyon kami ay nanalo. Kung hindi ako napadaan sa kanto ng EDSA noong araw na iyon, kung hindi ako huminto sa ilalim ng pulang ilaw na iyon, ano kaya ang nangyari sa kanila? Ang isiping iyon ay nagpapadala ng kilabot sa aking buong katawan. Ngunit naniniwala ako na hindi iyon nagkataon lamang. Naniniwala ako na ang Diyos ang naglagay sa akin doon. Binigyan niya ako ng pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay na iligtas ang aking pamilya. At habang buhay ako, magpapasalamat ako sa Kanya para sa pulang ilaw na iyon. Ang kwentong ito, ang totoong buhay na ito, ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Nagturo ito sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging tama, kundi tungkol sa pagiging laging nandiyan. Nagturo ito sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. At higit sa lahat, nagturo ito sa akin na ang pag-ibig ng isang ama ay kayang lampasan ng anumang kasinungalingan, anumang kasamaan, at anumang pagsubok. Ngayon, habang tinitingnan ko ang aking apo na tumatawa,
Habang nakikita ko ang aking anak na buo na muli, alam ko na sa wakas nakauwi na kami. Hindi sa isang bahay na gawa sa bato at semento, kundi sa isang tahanan na binuo ng pagmamahal, pinatibay ng pagsubok at pinagpala ng isang bagong simula.